Natalo ako sa 20 dolyar ngayong hapon sa Shanxi Coffee Shop. Bakit hindi ako babalik para makabawi ang natalo sa akin? Pag hindi ako nanalo ngayong gabi, hindi ko natatawagin ang sarili kong eksperto sa mahjong. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang dolyar? Nag-order ako ng 2 itlog kay Ying. Malapit na akong manganak. Kailangan bumili ako ng ilang itlog para lutuin sa lupa at alak. Minasdan ni Yan Xiao ang malaki niyang tiyan. Masyadong mahina at mababa ang kanyang boses. Nang marinig na kailangan niya ng pera, biglang nagtaas ng kilay si Liwa. Lalong pumula ang mga mata niyang dati nang namumula. Ibinuka niya ang bibig. Ipinakikita ang 2 hanay ng bungi-bungi at maitim na ngipin. Hindi! Hindi! Sinong may sabi sa inyong bumili ka ng masarap na pagkain kung wala kang pera? Kung kaya mong mag-order, bakit hindi mo kayang magbayad? Lumuran na naman sa sahig ang lalaki at dinilaan ang nguso. Humakbang ang mahahaba niyang binti at lumabas ang tila kawayan niyang katawan. Marami siyang bisyo, pagsusugal, paglalasing, paghit-hit ng upyo, pagpunta sa bahay ay iwan. Eksperto siya sa lahat ng ito. Ang pinakamalakas na dagok ni Yan Xiao ay ang pagkamapamahiin ni Liwa. Naniniwala ito sa manghuhula nagsasabi ng pulos babae ang isnilang ni Yan Xiao at hindi ito kailanman maghatid sa kanya ng yaman o swerte. Sa madaling sabi, si Yan Xiao ang pinanggagalingan ng kasawiang palad. Dahil dito, napakasama ng pagkikitungo niya kay Yan Xiao. Walang magawa si Yan Xiao kundi tahimik na pagtiisan ang hindi mapakatwiran at kung minsan ay malupit na pagkikitungo nito sa kanya. Kung magkaroon siya ng lakas ng loob na magmaktol at mga twiran, mandidilat agad iyon at luluroan ng mukha mismo, humihiyaw. Ikaw ang sumpa ng pamilya. Sinong may sabi sa iyong magpakasal ka sa akin? Luka-luka. Kung gusto mong lumayas, pwede ka nang lumayas ngayon din. Alis! Alis! Sinong pumipigil sa iyo? Tumulo sa pisngi ang luha ni Yan Xiao. Dahan-dahan siyang bumaling. Nasipa na nina Ayo at Xiaolan ang kumot. Mahimbing na natulog ang dalawa, magkayakap. Kinuha ni Yan Xiao ang kumot at itinakip sa kanila. Pumingkit siya ngunit hindi pa rin makatulog. Nag-aalala siya. Malapit na siyang manganak. Mamukunan kaya siya? Mahirap sabihin. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, kailangan niyang magbuhat ng mabibigat na bagay. Kasing bigat ng 60 o 70 katyes araw-araw. Mga ilang araw pa lang ang nakaraan ay bumagsak siya habang nasisibak ng kahoy ng panggatong. Sino ang gagarantiyang hindi naapektuhan ang bata sa loob ng kanyang tiyan? Halimbawang malaglag ang bata at namatay siya, sino ang mag-aalaga sa 2 niyang anak na babae? At kung maayos siya makapanganak, ano ang mangyayari kung iyo'y babae na naman? Hindi kaya siya palayasin sa kanyang asawa? Ang inam sana kung sa pagkataong ito'y lalaki na naman ang isnilang niya. Sa gayon ay hindi na siya gaanong magmalupitan ng kanyang asawa. Kahit paano'y gaganda na ang hinaharap. Alam na alam niyang habang buhay na magiging miserable ang kanyang buhay. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang mga anak. Malupit ang buhay. Unti-unti, nagdilim ang paningin ni Yan Xiao. Inaantok na siya. Pero bigla, nagiging kakaiba ang pakiramdam niya sa kanyang tiyan. Sumakit iyon. Muling bumugso ang hangin. Tuluyan na namatay ang ilaw sa gasera. Si Yan Xiao at ang lahat ng bagay sa kanyang paligid ay dagling nakulong sa kadiliman. Hindi siya makasulong at hindi din siya makaurong ilang sandal siya tumayo roon. Walang tinag at hindi malaman ang gagawin. Parang hinihiwa ng isang matalim na kutsilyo ang tiyan niya. Nagtutuliro siya at nangihilo. Nalaglag ang gasera mula sa nanginig niyang mga daliri. Nagkapira-piraso.
Hindi na maisip ni Lian Xiao kung ano ang nangyayari. Sinapo siya ng 2 kamay ang kanyang ulo. Nagpupumilit at manatili siyang nakatayo. Pagkalipas ng ilang sandali, medyo nanumbalik ang lakas ni Lian Xiao at unti-unting nasanay ang mga mata niya sa kadilim. Lumakas siyang muli. Mabagal, hindi matatag. Kung ilang beses na halos madapa siya dahil sa madulas na kalsada. Madalas siyang huminto dahil sa sumusumpong na sakit. Tatayo siya. Yuyuko ng mababa hanggang ang sakit ay humupa. Ngunit ilang sandali lamang. Narating din sa wakas ni Lian Xiao ang Shangxi Coffee Shop. Napakaliwanag sa loob at maingay. Ang kalantog ng mga petsa ng mahjong sa misa. Ang maingay na buses ng mga sugarol. Umuungol at tumatawa. Naghihinang itinaas ni Lian Xiao ang kaliwang kamay at kumatok sa pinto. Marahil ay buhos na buhos ang mga isip ng tao sa pagsusugal. Ubaka naman, napakahina ng katok niya. Walang lumapit para buksan ang pinto. Hindi na natiis ni Lian Xiao ang sakit at kumatok uli siya ng buong lakas. Isang matabang babae ang nagbukas ng pinto. Iyon ang may bahay ng may-ari ng kapihan. Si Lian Xiao na nakasandal ng mabuti sa pinto ay bumagsak sa loob. Noong una ay nagulat ang matabang babae sa pagpasok niya. Ngunit nang matanto niya kung sino ang babae, maliksi niya itong tinulungan at inakay papasok. Si Liwa, na dadampot na lamang ng pizza, ay namangharin sa pagdating ni Lian Xiao. Ngunit nakakapagpigil siya at mabagsik na nagtanong, "Ano nangyari? Bakit gabi-gabi na ay narito ka pa?" "Pong, Tika, Pit Center ba yon? Ha? Maganda? Maganda ang pizza niya at medyo nervyoso siya. Matamang nakatingin sa mesa. Tinulungan ng may bahay ng si Lian Xiao na maupo sa silyang ratan. Sapo ng 2 kamay ni Lian Xiao ang kanyang tiyan. Humahalinghing ang tiyan ko. Masakit. Dalhin agad. Dalhin niyo ako sa ospital." "Ano? Ngayon na? Mananalo na ako sa larong ito. Sandali. Oh, ang dali. Ang ganda ng pizza ko. Ito talaga ang kailangan ko. Quadruple. Unang 4, pangalawang 4, 1,280 at 2,500 na po." Malaki ang panalong iyon. Nagsimula siya sa ilang chips lamang, ngunit ngayon ay isang bunton na ang inasa harap niya. Tuwang-tuwa si Liwa at hindi na mapigilan ang kakatawa. Maluwang ang nangitim na bibig. Habang sinasamsam at inaayos ang mga chips, ngumiti siya sa taong nakaupo sa harap niya. Lumpong tiyan. Napakagaling nitong 70,000 galing na iyon. Napakagaling. Hoy, lumakad ka na. Manganak na ang misis mo. May humingok kay Liwa. Walang magawa si Liwa kundi hilingin na isang meron na maglaro para sa kanya. Galit na tinignan niya si Lian Xiao at nakatubiling tumayo. Pumayag ang may bahay ng cafe na iparkila sa kanya ang Morris Minor ito sa $2 sa bawat oras at dodoblehin sa gabi. Tinulungan ng may bahay si Lian Xiao na makasakay ng kotse. Si Liwa na umuungol pa ay nagpunta sa kasilyas sa likod ng kapihan. Ibinaba ni Ayo ang nakabatang kapatid at sa pagitan ng mga hikbi. "Inay, dalawin ko kayo bukas kasama ang kapatid ko. Sasabihin ko kay Itay na isama kami roon. May isa pang $1 sa aking lata ng sigarilyo. Dadalhin ko iyon para magamit mo muna." Magiliw na hinawakan ni Lian Xiao ang munting ulo ng anak. Hindi siya nakapagsalita dahil sa pag-alala. Lumabas si Liwa. Kinagalitan ang 2 bata gaya ng daddy.
Pagkatapos ay pumasok sa kotse. Binuhay ang makina at pinatakbo. Patuloy ang madyong sa Shang-Chi. Ang gabi ay ginulo ng mga tunog ng petsa. Kita, at paminsan-minsan ng malakas na pung. Malamig na kumislap ang mga bituin sa langit. Malakas ang ihip ng hangin. Isang munting ilaw ang mabagal na kumilos sa daan. Si Ayo, pagpangko, sa likod ang umiyak at inaantok na kapatid. Mabagal at atubiling naglalakad patungo sa kanilang luma at hungkag na bahay. Mga mag-aaral, maraming salamat po sa pakikinig. Mayroon akong mga katanungan at sagot sa kwentong ating binasa sa araw na ito na ang tahanan ng isang sugarol. Makinig po mabuti. Sino-sino ang mga tauhan sa akda? Kasagutan. Ang mga tauhan sa akda ay sina Lian Xiao, Li Hua, Shanlan, at si Ayo. Ano ang katangian mayroon si Li Hua? Si Li Hua ay sugarol at pagmalupit sa asawa at mga anak. Anong katangian naman mayroon si Lian Xiao? Si Lian Xiao ay isang babae o inang matiisin sa kabila ng pagmamalupit na ginawa ng kanyang asawa at patuloy siya nagiging matibay at matatag. Anong uri ng buhay ang naranasan ni Lian Xiao sa piling ng asawang si Li Hua? Ang naranasan ni Lian Xiao sa piling ng kanyang asawa na si Li Hua ay pinagmalupitan niya ito. Paano nasadlak sa ganitong uri ng buhay si Lian Xiao? Nasadlak si Lian Xiao sa uri ng buhay ng kanyang karanasan ay dahil sa kasunduan niya sa kanyang yumaong ina kay Li Hua na anak ng isang negosyante. Mga mag-aaral, maraming salamat po sa pakikinig. Naway magkaroon kayo ng kaalaman ng binasa nating akda. Muli, ito po si Teacher Dan na nagsasabing mag-aral ng mabuti upang ang buhay ay bumuti.